Okay, so good morning. And ngayong araw, tignan natin kung, or pag-aralan natin kung paano kayo dapat mag-reply dun sa mga, anong tawag dito? Sa mga, okay, um, sige, let's start over. Kaka-press ko lang ng record eh. Kaka-press ko lang ng mic. So ngayong araw, pag-aralan natin kung paano kayo magre-review, paano kayo magre-reply dun sa mga reviewers. So, kailan nyo gagawin ito? Pagdating sa thesis, gagawin nyo to after ng thesis defense. Okay? Siyempre may mga comments ng reviewer and merong parang tawag dito, appropriate or more appreciated way na tawag dito, paraan ng pag-reply. Okay? Para hindi watak-watak yung nangyayari. Kasi imagine niyo, meron kayong full manuscript, tapos nag-comments yung mga advisor dun sa mga panel dun sa review sa manuscript niyo. Tapos kung magre-reply lang kayo or kung ibabalik niyo lang yung manuscript with the revisions, paano malalaman actually nung reviewer or nung panel niyo na kung ano yung ni-review niyo? Right? So kailangan niyo siyang bigyan ng information kung ano-ano yung mga binago ninyo. Okay? Kung saang part yung binago nyo, and anong tawag dito, or kung hindi nyo man binago, sasabihin nyo rin kung bakit hindi nyo binago. Okay, so yun yung ano dito, yun yung pagdating sa thesis. Siyempre, pag pinili nyo yung path ng academia, ibig sabihin magpa-publish kayo. And whenever you publish a paper, okay, pagkatapos nyo i-submit yung paper sa isang journal, syempre ang unang mangyayari dyan is send yan ng editor sa mga reviewers. At least 2 reviewers yung gagawa niyan. Yung editor, gagawin niya yung initial na review kung tawag dito, kung tama yung format na ginamit nyo, tawag dito, nag-comply ba kayo dun sa requirements ng journal, yun yung gagawin ng editor. Yung reviewer, yung technical na aspect. Okay, so, para matulungan yung reviewer na makita kung ano mga replies nyo, kailangan nyo rin silang provide ng enough information kung ano-ano yung mga binago ninyo at saka kung bakit nyo binago. Okay? At kung ano yung mga dinagdag kung meron dinagdag or binawas kung meron mang binawas. Okay? So yun yung motivation ng gagawin natin ngayon. So for some of you, nakausap ko na kayo, so nakita nyo na yung mga comments nung reviewer. Okay? And then of course, nakita nyo na rin siguro yung comments na ginawa ko. Magre-reply lang kayo sa comments ng reviewer, hindi sa comments ko. Okay? Doon lang kayo mag-reply sa comments ng reviewer. Okay, otherwise, ang tagal niyo magre-revise. Okay, tama ba? Okay, so ito yung ating first step. So anong gagawin niyo? Gagawa kayo ng bagong document. Okay, tapos bawat isa sa mga comments ay ika-copy at ipi-paste niyo dun sa bagong document. I-number niyo yon, itemize niyo, lagyan niyo ng number. Okay? Tapos, i-organize nyo according to section. So, for example, sa introduction, meron siyang 2 comments. Meron ka ng number 1 at number 2 na comments, so suggestions or questions. Okay? And then, sa susunod dun ay, ang tawag dito, RRL. And then sa RRL, merong binigay na 4 na comments. So, meron kang 3, 4, 5, 6. Okay? So, i-number nyo na i-number nyo na tuloy-tuloy. Huwag nyo putulin huwag nyo ibalik sa number 1. Okay? Kasi dapat tuloy-tuloy yung pag-number.
Okay. Then, pag nagawa nyo na lahat yon for all sections, including yung references, at saka kung may Gantt chart, and then kung may dadagdag kayo, ang gagawin nyo next, magre-reply na kayo dun sa comments. So, first, syempre, titignan nyo muna kung yung comments niya ay reasonable or hindi. Dun sa iba ng mga nakausap ko, nakita nyo na ang initial na comments nila ay tungkol dun sa title. Okay? So, sabi nung ibang reviewers, masyadong mahaba yung title or concise na siya, pero kailangan pang gawing mas concise. Di ba? So, ang tawag dito, nasa sa inyo yon kung sa tingin nyo reasonable yung kanyang comment or hindi. Kasi remember, it's your work. Okay? Kayo yung mas nakakaintindi dun sa nangyayari dun sa work ninyo. Okay? So, if you feel na hindi reasonable yung kanyang comment, pwede kayong mag-argue okay, na anong tawag dito na mas maganda yung ganitong comments. Now, or mas maganda yung approach ninyo. Okay, now ganito. Paano yung approach niyo sa pag-reply? Hindi dapat kayo maging defensive. Okay? Okay lang na maging defensive habang binabasa ninyo. Okay? Ano ba naman to? Wala tong alam. Di ba? Binabasa niyo yung comments. Ano ba naman to? Hindi naman naintindihan yung ginagawa ko. Yung mga ganon. Pero sa inyo na yon. Okay? Pag magre-reply na kayo, kailangan polite kayo. Okay? At kailangan nyo siyang, anong tawag, i-acknowledge. Ano ibig sabihin ng i-acknowledge? Sabihin nyo, okay, thank you for your comments. It's highly appreciated. However, kung kukontrahin nyo siya. Okay? Or anong tawag dito, kung ina-accept niyo yung comments niya, thank you very much for your comments. I appreciate that you ganito ganyan. And I see your point clearly and I have made the following modifications. Ganito ganyan. Okay? So ganun. So medyo polite. And yun nga, ano niyo muna siya. Purihin niyo muna siya. Okay, for the good work that he or she has done. Okay. So syempre bago kayo mag-comment, i-revise niyo muna dun sa manuscript. So yung new document na ginawa niyo, dapat magma-match yan dun sa kung ano yung nakalagay dun sa manuscript. So kung may ni-revise kayo sa manuscript, for example sa introduction na part, ni-revise niyo yung isang section, sasabihin niyo dapat dun sa new document na I revised this part in the first paragraph, anong tawag dito, of the introduction, ganon, from to, ganito, ganyan. Okay? Para naintindihan niya kung anong nangyayari. So medyo specific yung talagang ipapakita niyo na changes. Okay? Okay, so kung gumagamit kayo ng Word, i-open niyo yung track changes na option. Okay, kasi pag nagtatrack kayo ng changes dun sa gilid, merong nilalagay niyo lahat doon ng mga changes. Right? Right? So pwede niyo i-print yung document with the comments or with the changes, pero pwede niyo rin siyang i-print as tawag dito, nawala yung annotations. Okay? So pwede niyo gawin yun, pwede niyo i-submit both actually. So yun yung ibig ko sabihin dito sa first part. Okay, tapos ayun na nga sa second part, if you believe that what you did is satisfactory, huwag kayo makipag-away. Okay? I-acknowledge niyo muna tsaka saka kayo mag-reply. Ang idea ng pag-reply is dapat ibenta niyo yung idea ninyo o yung ginagawa ninyo. Okay, may mga comments na simple as please check your English, ganito ganyan. Tapos makikita mo na siya mismo dun sa comments niya, pangit yung English niya. Okay? Yung pala kasi inchik. So, paano namin nalaman na inchik? Kasi alam niyo naman kung paano mag-English ang inchik. So ganun. Okay? So, sige. Tumingin tayo ng examples ng mga comments. Okay, so ito yung isang comment. Oops.
Okay, so ito yung isa sa mga comments na ginawa sa isang mga paper na ginawa namin before. So si Rosel ay tawag dito, alumni natin. So makikita niyo kung paano siya nag-comment. So Rosel et al. Synthesizing oxide-reduced graphene oxide composite which can provide significant photocatalytic efficiency for photodegradation of the methylene blue. Hindi nakakapitalize. The manuscript has a clear explanation with reasonable results. However, the manuscript can be published if the authors don't mind to go through a careful revision of the manuscript, including the following issues. Authors mention the significance of the synthesized catalyst for photodegradation of the methylene blue. Kita nyo, wala rin pakialam yung mga ano eh. Walang period, hindi nakakapitalize. However, they need to provide information to the reader why the photodegradation of the methylene blue is important and what is the impact. And authors indicate a controversy of LMB peak with reference number 12. However, what is the reason for this controversy? Number 3, how the surface coverage changed? How did the surface coverage change due to the change in the zinc oxide amount change during the synthesis and the correlation between the catalytical activity with surface coverage? Okay, so careful revision with the different sections to fix the arrangement and irrelevancy. For instance, the abbreviation of the methylene blue has to be used at the beginning of the introduction. Arrangement of the figures in S1 has to be fixed as used in the manuscript. And please incorporate the main text with the scale of tawag dito, figure 1. Okay, so hindi ko nakuha yung primary comments kasi si Rosel yung corresponding author. So pinasa niya lang sa amin yung comments through email. Okay, so kaya ganito yung format. Pero usually, pag ikaw yung primary author, didiretso ka doon sa journal, tapos makikita mo na doon yung comments niya. Hindi primary, corresponding author. Okay, so ganun yung ano, yung comments. And ito yung aming reply. Okay, dito. Okay, ito. So ito yung aming naging reply. Okay, so siyempre may title ng konti, response to questions by the reviewers. Authors mention the significance of the synthesized catalyst for photodegradation of the methylene blue. However, they need to provide information to the reader why the photodegradation of the methylene blue is important and what is the impact. So, anong una niya sinabi? Thank you very much for your comment. Okay? In order to address this, we added these 2 sentences in the first paragraph of the introduction. Okay, so sobrang specific. So ito yung dalawang sentences na inad namin. Actually, tatlo to eh, no? Tatlong sentences siya. Okay? And then, sinabi namin na ito yung reference namin, tapos dinagdag namin yung reference na yan doon sa reference list. Okay? Okay, so yan yung ginawa namin dyan. Tapos, then kung titignan nyo dito, ito yung revision. Ito yung first part ito yung first paragraph nung ano. Ito yung dinagdag namin. Okay, and then yun yung reference. Okay? So, ganun. Then, balik tayo dun sa ano, revisions. Okay. Authors indicate a controversy of LMB peak with reference number 12. However, what is the reason for this controversy? Thank you for your question. By comparing our UVV spectroscopy results with the work reported by Mills et al., we are implying that a complete degradation of MB by our samples was observed. We added the sentence kasi mukhang hindi clear dun sa ano, dun sa author, dun sa reviewer na tawag dito. Well, yung reason nga for this controversy. So inadd namin tong sentence na to. This indicates that MB underwent complete degradation. Sinabi namin kung saan, paragraph 2, page 5 in the main article to emphasize our point. Okay, that paragraph can now be read as shown below. Nakita nyo? Nilagay namin ulit yung buong paragraph and then highlight kung ano yung dinagdag namin dun sa paragraph na yan.
Okay? Kasi kung kayo yung reviewer, makita nyo to, alam nyo na kaagad kung ano nangyari. Right? Right? So dapat ganun ka specific. And yung number 3, how the surface coverage changed due to the change of the zinc oxide amount. Ganyan. So thank you for your question. We reply with the following reasoning. Okay? So ito yung reason namin. Okay? Kasi ang tinatanong niya rito is surface coverage change in relation to yung zinc amount of zinc oxide. So inargue namin yung ganito. Okay, and then sinabi namin yung sentences na to has been incorporated in the main text in the continuing paragraph from page 4 to 5. Okay, so pag pumunta sila sa page 4 and 5, nasa na yun? 3, 4, 5. Okay, so dito. So nadagdag na namin yung sentence na yun. Okay. Ano siya? Zinc hanggang sa photocatalysis. So zinc, saan siya banda? Ito. Yan yung dinagdag namin. Okay? And then, okay, and then dinagdag din namin yung references sa ano. So, pinarevise niya itong mga bagay na to. Thank you for your suggestion. And then sinabi na lang namin na this is done kasi hindi na necessary na for us at that time, hindi na necessary na i-outline or isa-isahin lahat ng mga minor na revisions. Okay? So yan yung example and ganyan nyo din gagawin yung sa comments nila. Questions so far? Okay. Sige, next. Okay, now, anong gagawin nyo dun sa i-revise ninyo? Sa introduction, okay, sa introduction, hindi kayo maglalagay doon ng kahit anong information lang na basta-basta. Okay? Kailangan yung information na ilalagay nyo must lead dun sa motivation, significance, tsaka sa objectives. Okay? So, tawag dito, nag-iisip ako ng example ng isa sa mga ginawa ninyo. So halimbawa yung kay Kent. Okay, so sinabi niya na may problem with ano ba yung kay Kent? Yung sa kanya yung water di ba? Yung gagawa siya ng hindi sponge. Tawag doon. Ng hydrogel. Oh, sponge yan. Ano ko? Hydrogel. Hydrogel is a better name for sponge. So gumawa siya ng hydrogel. Okay? At sinabi niya na tawag dito or binanggit niya na sa very first part na problem ang retention ng water sa soil for lalo na dun sa lugar kung nasan sila. Okay? So ang ilalagay niyo lang na information na yon is anything relevant dun sa issue na yon, which will lead dun sa solution na ipopropose ninyo. Okay, any other references ay hindi na necessary. Okay, ilalagay niyo na yun sa RRL. Okay? Okay, so hindi kailangan na mahaba ang introduction. Pero ang importante sa introduction ay significance, objectives, and motivation. Bakit kayo interesadong gawin yung work na yon? And again, yung literature must lead towards those three things. Kailangan nyo ring indicate yung ang tawag dito, yung limitation ng work. And pag sinabing limitation ng work, hindi ito personal limitations. Okay, walang kinalaman to sa inyo. Ito ay limitation sa paggawa ng research. Okay? Huwag niyo sabihin na kung walang kulang yung funds namin so hindi namin nagawa tong ganito ganyan. Hindi yan limitation. Okay? Ang limitation ay tawag dito we did not measure itong aspect na ito kasi we believe na ito lang ibang measurements yung relevant to the topic. Okay? So ganun yung argument niyo.
Sa review of related literature, include nyo lang yung relevant lang talaga na literature. Huwag na kayong padaloy-daloy kung saan-saan. As in yung directly relevant na literature. Okay. Then, sa results in discussion, ito yung common na mistake. Okay, pagdating sa results. Actually, wala pa kayong results, so kasi methodology pa lang kayo. Pero anyway, babanggitin ko na lang din. So, typically, pag nagbabasa ng thesis, kami mga advisor, okay, makikita namin yung results. Okay, naka-outline yan. And then, walang analysis. Ang akala kasi ng mga estudyante is pag dinescribe lang nila yung figures, yun na yung analysis. Okay? Hindi yun yung analysis. Kasi, for example, meron kang tatlong measurements. Let's say na meron kang SEM, tapos meron kang wettability test, tapos meron kang, anong tawag dito, meron kang Raman spectroscopy na measurement, and then meron ka pang UVVs. Yung apat na measurements na yan, meron yung kwento. Connected yung apat na measurements sa isa't isa. Yun yung kailangan yung hanapin. Yun yung kailangan yung i-analyze. Okay? Hindi nyo sasabihin yung obvious. Okay, we found peaks, Raman peaks sa ganitong mga wavelengths. Tapos isipin nyo na yun na yung analysis. Hindi ganon. Kailangan ipakita nyo yung connection ng apat na figure, apat na experiments na yun. Okay? Yun yung analysis na part. Sa methodology, kailangan yung i-outline yung yung methodology ninyo in a clear manner. Okay? Marami naman sa inyo ganun yung ginawa, pero may mga ini-skip kayo na parts. Okay? Anyway, nagbigay naman ako ng comments sa mga methodologies ninyo. Okay? Now, ang isa pa is yung Gantt chart. Yung general na comment ko lang sa Gantt chart ninyo is kailangan, especially para sa inyo, kailangan nyo maging specific in terms of yung months. Okay? Kasi tandaan nyo na dapat by end of March next year, nakapagsabit na kayo ng first draft. And yung first draft ay included lahat. Introduction, abstract, table of contents, syempre yung title page, tawag dito, RRL, results and discussion, conclusion, tsaka references. Okay? Kung meron kayo appendix, ilagay nyo rin yun. Dapat ganun ka-kompleto yung first draft. Okay? Nag-agree na kami sa discipline na pag hindi kompleto, reject. Hindi magde-defend automatically. Nagsistricto na kami pagdating sa thesis. Okay? And especially sa deadline din. Okay. May natanggal na part dito. Ang natanggal na part dito is dapat yung inyong report ay, yung revision nyo ay dapat max 2 pages. Anong iniisip nyo? 5 pages yung ginawa ko. 47 pages yung ginawa ko. Paano ko i-reduce yun sa 2 pages? Okay, pero may page 3 naman na palugit. So, Gantt chart at saka yung work plan. Explain ko yung work plan mamaya. Okay, idadagdag niyo yung work plan na yan. Okay, then 80% must be in paragraph form. The rest, okay, bullet points for objectives kung gusto niyo, yung methodology at saka yung Gantt chart. Okay, now, anong tawag dito? Paano yung isisiksik lahat ng mga inan niyo sa 2 pages? Kaya ako nga sinasabi sa inyo na yung introduction, yung RRL, tsaka methodology dapat sobrang specific. Kasi yun yung ilalagay niyo lang sa thesis proposal. Remember, proposal lang ito. Hindi ito thesis manuscript. Okay? So kailangan niyo maging specific talaga. Okay? And pangalawa, halimbawa, 5 kayo na mag-a-apply or mag-a-apply sa isang advisor. Tapos sabay-sabay kayo nag-apply. Sinong advisor or faculty ang makaka-appreciate na magbabasa ng 47-page na proposal? Di ba? Di ba? Tandaan nyo na lahat tayo, precious yung time. So, syempre, intindihin nyo rin dapat yung time nung pagbabasahin nyo ng proposal ninyo, tawag dito well, i-consider nyo rin yung time niya kasi sobrang time consuming ang kahit 5 pages lang.
Okay? Na pagbabasa ng proposal. Okay, so kailangan ilagay nyo lang yung information na appropriate para mabenta nyo yung proposal nyo dun sa prospective na advisor. Okay? Okay, then the work plan, bagitin ko yan in a little while. Recommend using Mendeley when citing references. Tinry nyo bang gamitin yung Mendeley? Anong masasabi nyo? Paano mahirap? No, hindi mo kailangan i-download. No, kailangan nyo lang yung DOI at ipe-paste nyo sa Mendeley. Automatic nyo nang ilalagay yung citation, yung mga citation. Oo. Ha? Oo. Yun lang, hindi nyo kailangan talagang i-download. Kung wala kayong soft copy. Okay? Okay lang yun. Pero kung may soft copy kayo, ilagay nyo na dun sa ano, i-upload nyo na sa Mendeley. Okay? It doesn't matter kung nasan yung folder na yon. I-index naman yun ng Mendeley eh. Okay? Siyempre, ang kinaganda kasi sa Mendeley, di ba, napansin niyo naman siguro, lalo na sa mga gumamit, na pag nagta-type kayo, tapos naisip niyo, ay, gusto ko magsingit ng reference dito, siya na ang automatic na magre-renumber ng references dun sa pinakababa. Okay? Hindi niyo kailangan isipin yung numbering. Di ba? Di ba? So sobrang convenient niya in that sense. Siguro mahirap lang sa simula kasi nga hindi kayo sanay na gumamit. Okay? Pero pag nakuha niyo yung general idea ng paggamit niya, makikita niyo na sobrang convenient niyan. Especially kung umaabot na sa 100 yung references ninyo. Okay? Ang hirap mag-renumber manually. Okay? Sinasabi ko sa inyo. Yung Mendeley will do that for you in a few seconds. Okay? Yung pag-renumber. Okay? Hindi niyo magagawa sa ChatGPT yung renumbering. Okay? Walang AI na gano'n. Okay. Then, ito pa isang common mistake. Huwag kayong magsa-cite ng review article. Dahil hindi yung review article yung gumawa ng work. Kailangan nyo i-cite yung authors na gumawa talaga ng work. Okay? Bigyan nyo ng credit yung mga actual na tao na gumawa ng work. Huwag yung gumawa ng review paper. Dahil ang ginagawa lang naman nila, so of course, sobrang helpful naman ng review paper, sinisynthesize niya lahat ng ideas. Pero remember, hindi siya yung gumawa ng work na yun. Unless na nandoon din yung work niya. Okay, in that case, pwede niyo i-cite kahit yung review paper but not the main ano. Pero better pa rin na i-cite niyo yung main na reference. Okay? Kasi yun yung hahanapin nung ano eh, nung kung mayroong magbabasa ng work niyo, hahanapin niyo yung main na reference kung saan niyo nakita. Okay, yes. Okay lang naman. Hindi ko ata nilagay yun dito ah. Akala parang nilagay ko ba? Hindi ko ata nilagay eh. Akala ko nalagay ko. Siguro sa panaginip ko lang yun nailagay. Okay, dito ko pala nilagay yung must not exceed 3 pages with references. So, ganito. Kailan nyo gagamitin ang mga lumang references? Siyempre, pag ano na siya. Unang-una, pag siya yung pioneering work. Like, for example, yung discovery ng graphene nung 2000, pinublish nung 2003, okay lang na ilagay yung publication na yan. Kasi siyempre, gusto yung sabihin na siya yung unang nakadiscover ng graphene. Yung discovery ng carbon nanotubes or yung first publication ng carbon nanotubes 1991, okay lang din ilagay yan. Although hindi talaga, may argument kung sino talaga yung gumawa kung sino unang nakadiscover ng carbon nanotubes. Kasi may paper noong 1974 na nag-claim na siya yung unang gumawa. Ang problem lang kasi doon, sinabit niya sa Japanese journal and in Japanese. So walang makakabasa kundi mga Hapon lang. So kaya hindi siya nasa site nung anong tawag dito, nung mga authors. Okay? Pero ang point lang doon is kahit na 1960s pa yan, basta siya yung pioneering work, pwede niyong gamitin yan. Kung general knowledge, syempre kukuha kayo from textbook, pero typically hindi naman na kayo naglalagay hindi na kayo nagsa-cite ng general knowledge. Makikita niyo yan mamaya dito sa isang slides. Okay, so pero kung gusto niyo pa rin mag-cite ng general knowledge na specific
sa research, pwede nyo pa rin gawin yun. So yun lang yung mga instances na pwede ko yung gumamit ng ano, ng ano. And then syempre kung napaka-special nung work niya, okay, at wala pang ibang gumagawa, walang ibang gumagawa. Like for example, yung artificial intelligence. Okay? Kasi naging yung concept ng artificial intelligence na 1950s pa yan eh. Okay? Pero nag-boom lang siya ulit nitong ano na, nung second decade nitong bagong century. So nagsa-cite sila ngayon dun sa 1950s. Kasi walang work between 1950s, walang significant na work between 1950s at saka early 2000. So pwede nyo rin gawin yun. Okay? So yun yung mga instances. Okay, now tungkol sa revision ninyo, so mas not exceed 3 pages with references, kasama yung yung Gantt chart at saka yung work plan, single spaced paragraphs, okay, ito yung mga recommended na fonts, okay, and then ito yung recommended na font sizes. Okay, hindi recommendation lang to kasi para remember na pag nagbasa, gusto nyo rin na ma-relax yung nagbabasa noon. Diba? Pag kayo nagbabasa ng tawag dito ng e-book, di ba? Or ng tawag dito ng journals, ano ba yung font types na nakakapag-ano sa inyo? Nakakatulong. So, ang recommended is ito. Okay, pero dito, relaxing ba tong font na to? I mean, nakakatulong ba siya? Hindi siya distracting, ganun. Okay lang. So, wala siya sa listahan. Itong font na to ay Aptos. So kung pwede niyo din yan ilagay sa sa list. O pwede niyo ring gamitin. Okay? Okay, so ipakita ko pala yung work plan. Okay. Now, ito yung isa sa mga idadagdag ninyo. Or yeah. Okay. So ito yung work plan sa isa sa mga naging research projects namin. Okay. Anong kinaganda nitong nung work plan? Ang kinaganda ng work plan is unang-una kitang-kita niyo kagad yung objectives. Okay? So kung marami kayong objectives, like 3 yung objectives niyo, then maglalagay kayo for each objective ng ganyan. Okay? So for each objective, maglalagay kayo ng expected na output. Okay? And then sa bawat output, na expected na output, ilalagay niyo yung activities ninyo. Okay, so for example, ang objective dito, main objective is to develop a highly sensitive room temperature microbarometer using single-walled carbon nanotubes. Ano yung mga expected na outputs? So, reduction ng absorber volume, microcalibration ng measurement system, and then design, fabrication, calibration of the microbarometers, tapos yung optical measurement. Okay, so apat yung expected na outputs para ma-achieve yung objectives. Okay? And sa bawat expected na output, ito yung specific na activities. This is magsisynthesize ng carbon nanotubes, and then magpa-fabricate nung sensor. Okay? Para ma-achieve itong unang expected output na ito. Okay? And then, and so on and so forth. Okay? So, anong nakikita niyo dito sa table? Essentially, yung buong methodology niyo nandiyan dyan. And naka-organize na siya. Plus yung Gantt chart nyo nandiyan din. Kasi tignan nyo, nilagay ko dito kung anong quarter ko siya gagawin. Okay? Okay? And kung kailan ko siya in-expect na matapos. Okay? So pwede nyong or idagdag niyo itong part na ito. Siyempre, yung part itong time aspect na ito dapat magma-match with the Gantt chart. And dun sa Gantt chart, ito yung ilalagay ninyo, yung mga activities. Okay, so essentially, yung Gantt chart ninyo ay ito, pero mas detailed yung time frame. Okay, mas detailed yung time frame. Kung gusto niyo i-diretso na dito yung Gantt chart, may imagine niyo na magdadagdag lang kayo dito ng mga 12 columns, di ba? So, hindi ko lang alam kung paano niyo i-squeeze yun sa isang buong page. Pwede niyo sigurong ipalitan yung orientation, tapos i-try niyo na i-squeeze dun sa isang page na yun. Okay? Okay, so ganyan yung work plan. Ipapadala ko ito lahat sa inyo para magkaroon kayo ng idea.
Okay, next. Sobrang dami ba yung kailangan gawin? Kaya binibigyan kayo ng plenty of time. Siguro tatanong nyo, bakit ngayon lang kasi sinabi sa amin to? Sana ginawa na lang namin noon pa nagsimula kami. Well, ayaw ko kasing mag-focus kayo sa ganitong details. Kasi ang gusto kong focus ninyo is yung content. Di ba? So hinayaan ko lang kayo munang gawin yung proposal ninyo para may express nyo freely kung ano yung gusto nyong mangyari dun sa proposal ninyo. Okay? Pero now na nagawa nyo na yung proposal, kailangan nyo nang maging, anong tawag dito? Kailangan nyo nang ibenta yung proposal ninyo. And for you to do that, syempre, iklian nyo yung number of pages, di ba? And then sundin nyo yung mga tips na ito. Ay, naulit-ulit na. Must not exceed 2 pages with references. Ayaw ko malito kayo, baka sisihin nyo ako eh. Okay, single space paragraph. Okay, and then ito. Ulit. Bakit naulit? So, ito siya. Galing ko na lang to. Okay, to. Yan, marami kayong may problema dito. Figures. Add a complete figure label. Huwag niyong state ang obvious. Okay? Tapos, ito hindi niyo ginawa. Wala akong nakita na isa sa inyo na ginawa ito. I-refer nyo, dun sa main text, i-refer nyo yung reader sa figure. Okay, so halimbawa, naglagay kayo ng description. Okay, pero description yun nung alin. Di ba? So, di ba ang typical na nababasa nyo is in figure 2, tapos sasabihin niyo yung description. Di ba ganun yung nakalagay sa main text? Walang gumagawa ng ganun sa inyo. Walang gumawa ng ganun sa inyo. Parang dinescribe nyo lang, tapos ina-assume nyo, hindi, alam na ng reader yan na figure 2 yan kasi katabi. Di ba? Hindi. Kailangan nyo maging specific. Now, yung figure labels, bigyan ko kayo ng example dyan mamaya. Okay, tapos, ito pa yung isa. Sa formatting, okay, yung iba sa inyo, nung kinonvert, for example, sa PDF yung Word document, medyo nagulo-gulo yung format, okay, dahil sa conversion to PDF. Okay, merong tip na gagawin. Meron akong tip na papakita sa inyo para gawin yan. And then, kung halimbawa, ang tawag dito, hindi readily available yung figures, pwede kayong gumamit ng AI to generate figures. So, ipapakita ko rin sa inyo mamaya kung paano gumawa nun. Okay? Bakit mamaya? Pagawin na natin. Okay, so, ano yung una? Refer. Sige, so magbibigay muna tayo ng examples. Ano? Okay, so, halimbawa sa work na ito. Okay, dito sa work na ito, tignan nyo kung hindi naman sa gaano kahaba yung figure labels. Okay, pero detailed yung label niya. Kasi bakit? Yung figure labels, dapat makwento niyo na yung figure. Even if hindi niyo binabasa yung main text. Okay? Kasi may mga iba, well, actually marami, natamad magbasa ng text. Pagtingin nila sa figure, gusto nilang malaintindihan kung ano nangyayari. Okay? So dapat ganun ka-detail yung ano nyo. Pero wag naman sobra-sobra. Okay? Makikita niyo mamaya na ano. So ganito rin yung figure sa figure labels. And then tignan niyo to. Kasi ang ginagawa nyo, nag-figure 2 kayo, figure 3, figure 4. Pero similar naman yung mga figures, pwede nyo siyang ilagay sa isang so ilagay lang sa isang figure, sabihin nyo A, B, C, D, E, F. Ganun na lang. Okay? Tapos, syempre sa figure label, ilagay nyo na yung A to C ay ganito, shows the mass density. Yung D to F ay ganyan-ganyan. Okay? So, dinidescribe nyo yung figures completely. Okay? Pag may equations, ganito din yung gagawin niyo. Okay? Lalagay niyo ng numbers yung mga equations. And yung iba sa inyo meron equations. Ngayon tignan natin itong isang work na ito. Kasi ito for theory kasi ito eh. So for theory, medyo ganyan yung kalalabasan. Pero for experiment, ganito naman yung kalalabasan. Okay? So tignan niyo, ang dami niyang figures pertaining to the whole experiment.
Okay, at ang nilagay niya lang ay yung representative na figures. Okay, and then yan yung ano niya. And then tignan niyo yung label. So figure 3, growth and weight progression of radicchio seedlings. Parang Harry Potter na ano, no? Radicchio. Tapos letter A, photo of radicchio seedlings as T-nut. Okay, letter B, after 7 days. Okay, letter A, okay, yan yung photo. And then after 7 days. And then after 15 days. Tapos dito makikita nyo, ito yung glass rooftop, ito yung perovskite rooftop. Okay, actually kahit nga yung figure lang ang tignan nyo, hindi nyo na kailangan figure label eh, di ba? Alam nyo na kaagad yung kwento eh. Di ba dapat ganon yung pag-present? Okay? Isu-supplement syempre yan ng figure label. Okay? Okay, so dapat stand-alone yung figure label. Now, eto, tignan niyo itong comments niya rito. Yan. Figure 3A depicts the growth evolution of radicchio seedlings. So, titingin kayo ngayon sa figure 3A. Right? Na hindi nyo ginawa sa proposal ninyo. Okay? So yun yung ano, yun yung idagdag niyo dun sa incorporate niyo dun sa proposal. Next, table to put figures and figure labels in. So basically ganito lang yung gagawin niyo. Gawa lang kayo ng table, okay, mag-insert. Okay, so gawa kayo ng table, ilan bang figures ang ilalagay natin dito? So sabihin natin na ganyan, okay? So, and then dito ko ilalagay yung figure label. So i-merge ko yung cell na yan. Tapos mag-i-insert ngayon ako ng figure. Nasaan ba tayo? 199, lecture, figures. Okay, then person riding in, yeah. Okay. Siyempre, adjust natin yan, ano? Okay. So, nakikita nyo na nakalagay sa table yung figures, right? Tapos, walking in the city. Lahat ito ay AI generated. Sobrang na-addict kasi ako sa AI ngayon eh. Okay, and then, ano pa yung isang figure na ilalagay natin? Just to complete yung hot, nakatayo din ito eh. Ito nakahiga. Okay, so pwede kong i-merge tong dalawang tawag dito. And then, yeah. Okay, and then palilitin ko lang tong. Okay, and then palitin ko pang konti. Yeah. Tapos, zoom out. Okay, tapos center. Tapos, maglagay na lang kayo ng text box dito. Letter A, letter B, then letter C. Tapos dito nyo ilagay yung figure label. So figure 21. Kunwari, ganyan nakadami yung figures ninyo. No? Tapos, tanggalin nyo yung order. Hindi, meron na kayong figure. Okay? So, ang ginagawa kasi nito, lahat ng figures niyo ay nandoon lang sa isang table. So, kahit ma-move siya, upward or downward, kasi nagdadagdag kayo ng text, okay? Sumusunod siya. So, pangalawa, pag convert niyo sa PDF, hindi yan mababago. Okay? Kasi i-retain niyo yung table na, yung characteristics ng table. Okay. So, yan yung isang, ang tawag dito, yung isang tip dyan. And then, show AI tool to generate the figure. Okay. So, teka. Wait lang ha. Ito. Now, halimbawa, hindi kayo maka-generate ng figure. Okay? Or meron kayong figure pero dinrawing nyo lang. Yung ginawa ko dito actually, dinrawing ko lang to. Yan, ako lang nag-drawing yan. Okay? Tapos tignan nyo yung prompt. Transform this image to a realistic image with two cars traveling towards the right of the image along the x-axis. Keep the text and make them professional looking. Ang gagawin ng ChatGPT, ginanyan niya. So, di meron na kayong magandang figure. Okay? Pero hindi ako nakontento, sabi ko gawin yung blue yung Tapos paliitin niyo yung kotse kasi medyo compressed, di ba? Parang so naging ganyan.
Okay. Pero mag-ingat lang kayo kasi tignan niyo medyo mali na yung ginawa niya dito. Tama naman siya doon sa simula. Okay, pero nung ni-revise niya, medyo naging ano na. Okay, ganyan. Okay? Pag ganyan, i-edit niyo na lang yan. Ang tawag dito, edit niyo na lang yung image. Okay, pero ito ay sa ChatGPT lang. Okay, so pwede niyong gawin yan. Especially dun sa mga wala sila dito eh. So yun ba ginagawa nila NAR tsaka ni Ruel, 'di ba, sa mga astronomy. So parang pwede silang hindi naman madali makakuha ng images na related dun sa work na ginagawa nila. So pwede kayong mag-generate ng ganun klaseng work. Okay? So, yan yung image generation. Okay, next, sa table, again, maglagay ng complete table label and then again, i-refer niyo yung table dun sa main text. Sa equations, gumamit kayo ng equation editor. Okay, wag niyo lang i-type. Alam niyo yung ginagawa ng iba na ita-type lang tapos gagamit ng underline tapos isisingit sa ibabaw yung ano kasi gusto niya gumamit ng over, 'di ba? Parang 4x squared minus 2 over ganito. So ang gagawin niya, type siya ng 4x squared tapos underline tapos sa next line niya ilalagay yung denominator. Okay, wag. Gumamit kayo ng equation editor para mas professional yung dating. Okay? I-number niyo rin yung equations niyo and refer to the equations in the main text. Especially kung importante yung equation na yon or nagde-derive kayo ng equations. Katulad sa mga textbooks, di ba? Sinasabi sa textbooks na in equation ganito ganyan, this was derived by. Okay? Now, may mga arguments kung paano yung presentation niyo sa work. Pwede kayong gumamit ng first person plural. Okay, we ganito ganyan. Okay, we did this work ganito ganyan. Okay, or we are going to do this work ganito ganyan. Okay, pero pwede rin na anong tawag doon? Na walang ano, na hindi third person eh. Ano bang tawag doon? Sige, example lang ko na lang sa article. So halimbawa dito, sa methodology niya, hindi, actually ito first person plural siya. We preliminary investigate, We preliminary investigated. Mali yung English niya dito. Okay, anyway, first person plural. Okay? Okay, pwede nyong gamitin yan. Dito naman, wala siyang sinabi niya lang, the slight shift is attributed. Okay? So hindi niya sinabi na we attributed to. Sinabi niya lang the slight shift is attributed. So walang reference dun sa authors. Okay? Pero again, pwede rin yung first person plural. Wala na yung gone are the days na sasabihin niyo na the authors, mga ganito ganyan. 'Di ba? Na parang third person kayo nasa labas. Okay? Hindi na 'yung ginagawa. Marami na kayo nabasa na journals. Saan kayo nakakita ng ganun? Okay? So, sundin niyo na yung ginagawa ng mga journals ngayon. Kaya nila ginagawa yan kasi mas personal na yung dating kasi ino-own niyo yung work na ginagawa niyo doon sa paper. Okay. And then finally, gumawa kayo ng grammar check. Please. Okay, mag-grammar check kayo. Okay, kasi kami yung nahihirapan. Okay, pag nagbabasa na kami ng manuscript. Okay, kailan kayo magsa-cite? Ito. May mga iba sa inyo na halos hindi nag-cite ng paper, may mga iba sa inyo na ang OA mag-cite. Okay, bawat sentence na lang ay merong sinasite. Okay, kailan kayo magsa-cite? Siyempre, pag gumamit kayo ng words ng iba, pag nag-paraphrase kayo or nag-summarize, pag gumamit kayo ng data, statistics, or figures from other work, okay, pag nag-refer kayo sa isang theory or method or concept, siyempre kailangan yung i-cite yun, even if it's your own work, okay, na galing sa ibang paper or galing sa reference, ibang references, kailangan nyo pa rin i-cite yun. Pag gumamit kayo ng ibang code ng ibang tao, and when you mention a controversial or uncommon fact. Okay?
So for example, recent studies suggest that quantum computers could break RSA encryption within a decade. So hindi naman established to, di ba? Pero ayaw niyong i-attribute sa inyo itong statement na ito nung reader. Iisipin niya, ba't sinasabi niya to? Yan ba ang claim niya? So para hindi ma-attribute sa inyo yan, lagay niyo yung reference. Okay? Okay, kasi tawag dito, mamaya kayo yung sumikat dahil sa maling claim. Okay? So, kailan kayo hindi magsa-cite ng una, common knowledge? The Earth orbits around the Sun. Tapos Young and Friedman. Wag na. Wag nyo nang ilagay sa Young and Friedman. Your own thoughts, conclusions, or experimental results. Siyempre, hindi nyo yan isa-cite dahil yun nga yung paper eh. Okay, yun yung paper na ginagawa ninyo. And widely accepted scientific facts. Water boils at 100 degrees Celsius under normal atmospheric condition. Huwag nyo nang ilagay yung Young and Friedman or Tipler. Okay? Kasi again, it's common knowledge and accepted na scientific. Styles for references, may mga iba't ibang styles, pero ang ginagamit natin sa science ay IEEE na style. Engineering, Computer Science and Technology. Ito yung IEEE na style. Hindi ko na nilagay yung iba dahil hindi naman natin gagamitin yan. Ito yung gagamitin ninyo. Okay? Paano? Yung in-text citation, ganito. Yung in-text citation ay ganyan. Okay? And then, square brackets. Tapos yung number. Ilalagay niyo yung citation next to unang-una, the author. Di ba? Naglalagay kayo. Anong tawag dito? Capello et al. Tapos, bubuin niyo yung sentence. Ang ginagawa niyo kasi, bubuin niyo yung sentence. And then, saka niyo ilalagay sa end ng sentence yung reference number. Hindi. Ilagay niyo sa tabi ng pangalan. Okay? So, Capello et al. Number 1. Okay? Doon nyo ilagay. Okay? As noted in, tignan nyo kung saan nyo nilagay number 2. Yung reference 2. Doon nyo nilagay sa, anong tawag dito? Doon sa phrase na nag-cite nung knowledge. Hindi sa end ng sentence. Okay? Yun yung kailangan yung matutunan. And then, pag inano nyo na, pag ginamit nyo na yan, o pag dun sa references, ito yung format. Author, and then yung title, na naka-quotation, tapos naka-italics, na journal, volume, number, and then yung year dun sa dulo. For a journal. At ito naman for an ebook, for example. At ito naman for a website. Typically, naglalagay pa tayo ng isang item dito eh. Date retrieved. Okay? So, pwede nyo ring ilagay 'yan para malaman lang na kung kailan niyo talaga ni-retrieve at kung updated yung information na ginagamit niyo. Okay, and then some minor details na hindi naman ganun ka-minor. Et alia. Okay, ano ibig sabihin niyan? It's Latin. Ang ibig sabihin niyan, and others. Paano siya sinusulat? Et al. Dot. And hindi nagmamatter kung nasan siya sa sentence. Kung nasa gitna yung et al na yan, ilagay nyo pa rin yung tuldok na yan. Kasi yung al is short for alia. Okay? Tingnan nyo to. Nasa gitna ng sentence. According to Smith et al. Dot. Climate change affects agriculture. The study by Garcia et al. Dot. Explores. Anong mali paggamit? Et al. Walang period. Okay? Et al. Sobra naman sa period. Okay? Okay? Next. Id est. Or IE. Okay. That is, in other words. Okay? Example ng paggamit. Tignan nyo kung paano siya ginagamit. May comma, id est, and then another comma. Okay? Tapos, ito pa yung isang example. Okay? Ay, sorry. Incorrect ito. Bakit ito incorrect? Okay, tama. Incorrect ito kasi, remember, this is a phrase that connects sort of itong dalawa na to. So, pag binasa nyo kasi, I love tropical fruits, that is mangoes,
and pineapples. Pero kailangan gawin nyo, that is fruits that grow in, bakit siya mali? Warm. Ha? Example kasi siya, tama. Dapat, example kasi siya, tama. Tama. Oh. Ang dapat na nilagay nyo dito is e.g., example. Okay? Yun yung next slide. Okay. So yun, that is. So yun. And then, ganito din. You need to bring an official ID, that is a passport or driver's license. Okay, so yung next is exempli gratia. Dami yung natutunan na Latin ngayon. Which means, for example. Okay, so you should eat more fruits. Exempli gratia. Apples, bananas, and oranges. Okay, some programming languages are widely used in data science. For example, Python and R. Okay, incorrect. Well, ginamit nilang example dun sa IDEST. Okay, so ganyan. Okay, maraming nagkakamali dyan sa mga paggamit na yan. Okay, so specific instructions, ipapadala ko next week. Ilalagay ko lahat ng examples na ito sa isang Google Drive tapos isi-send ko sa inyo. Pero kung titignan niyo yung Google Calendar, meron kayong 3 meetings, okay, na para i-revise yung proposals ninyo. Right? So most probably isasubmit niyo yung revised na proposal ninyo after Holy Week. Okay, so yun yung para magiging natin deadline. At saan nyo isasubmit? Okay, dun sa mga nakausap ko na nagtawag dito, alam nyo na binibigyan ko kayo ng individual na Google Drive na folder. Okay, na kayo lang makaka-access, hindi mga klase nyo. Tsaka ako, syempre. Okay, so dun nyo isasubmit yung revised na proposal. Okay? Hindi na yung dadaan sa reviewer, ako na magre-review ng diretso. At gigradean ko na siya. Okay, yun na yung basis, isa sa mga basis nung grade nyo sa 199. Okay? Huwag kayong mag-alala, wala namang nakaka-5 or 4 sa 199 as long as gawin nyo lang yung trabaho ninyo or hindi kayo or mag-drop kayo before or mag-LOA. Okay. Ano pa ba sasabihin ko? Okay, yung iba sa inyo kakausapin ko pa lang, so isi-send ko pa lang sa inyo yung Google Drive na folder. Okay. Na kung saan niyo isasubmit yung mga requirements. Okay. So, any questions? Any questions? Any questions? Medyo marami lang kailangan i-consider, right? Pero I'm sure you'll figure it out. Ang unang malaking consideration ay reduction to 2 pages. Okay. After the Holy Week, mag-meet pa rin tayo online para i-discuss naman kung paano kayo mag-present. Kung paano kayo mag-present ng work. Okay? So, pagbalik ko, magsisimula na yung presentations. Tapos, i-organize na natin para alam niyo kung kailan kayo magpe-present. Okay? At hindi bigla para makapag-prepare kayo ng maayos. Okay? Any questions? Any questions? Klaro ba? Klaro. Okay. So kung wala na,